Ang pamilya ang pinakamaliit, ngunit siyang napakahalagang bahagi ng ating lipunan. Ito ang bumubuo sa mga grupo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang pagkakaroon ng matatag at mapayapang sambahayan ay isa sa mga saligan sa ibayong katatagan at kapayapaan ng Iglesia sa kanyang kabuuan. Kaugnay nito, itinatag ng pamamahala ang Kapisan ng Buklod, ang organisasyong pansambahayan na binubuo ng mga magulang at mag-asawa na Iglesia ni Cristo. Ayon sa Panginoong Jesucristo, ang pangunahing banta sa katatagan ng pamilya ay ang kawalan ng pagkakaisa ng mga kaanib nito. Ipinagpauna niya na ang pamilyang nahahati at nag-aaway-away ay tiyak na babagsak. Ayon sa Marcos 3:25. Nakalulungkot isipin na ang ibinabalang ito ng Panginoong Jesucristo ang kasalukuyang nangyayari sa maraming mga pamilya ng sanlibutan. Kapansin-pansin na sa labas ng Iglesia ni Cristo ay lumalaki ang bilang ng mga tinatawag na broken homes, mga tahanan o sambahayang nawasak, bunga ng paghihiwalay ng mga mag-asawa. Mahalagang maunawaan natin na hindi nais ng Diyos na sa ganitong kalagayan humantong ang ating sambahayan. Kaya naman, walang tigil ang pagsisikap ng pamamahala na mapatatag at mapaunlad ang buhay espiritual ng bawat kaanib sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa panahon ng mga pagsamba. Mga kapatid, sikapin ninyong makasama ang lahat ng bumubuo sa inyong sambahayan sa ginagawa ninyong pakikinig ngayon. Sana'y damhin ninyo sa inyong puso ang mga awiting maririnig ninyo rito. Bulaying mabuti at suriin kung ano ang kinalaman ng mga ito sa ating buhay at mga paglilingkod. Habang binabasa naman ng mga ministrong mga salita ng Diyos mula sa mga piling talata ng Biblia, ituring ninyo na ang Panginoon Diyos ang nakikipag-usap sa inyo at sa inyong pamilya. Dumaloy nawa sa bawat nakikinig ang kanyang masaganang biyaya para patuloy na makatawid ang bawat isa sa atin sa harap ng mga pagsubok at tiisin hanggang maabot ang kasakdalang espiritual at ganap na pagkakaisa. Sa ganito, makapagbibigay lugod tayo sa ating Panginoon Diyos at sa ating tagapagligtas na si Jesus. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalangko ng isang katulong niya.
At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay, datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Bakit kami pinabayaan ng Diyos? Dumaraing kayo. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dahil nakita ng Panginoon ang inyong pagtataksil, nang diborsyohin ninyo ang inyong asawa na naging tapat sa inyo sa loob ng mga taong. Ang mga katuwang na inyong ipinangakong mamahalin at iingatan. Pinag-isa kayo ng Panginoon sa inyong asawa. Sa matalinong panukala ng Diyos nang kayo magpakasal, kayong dalawa ay naging isang tao sa kanyang paningin. At ano ang kanyang hangad? Mga anak na makadiyos mula sa inyong pagsasama. Bantayan ninyo kung gayon ang silakbo ng inyong mga damdamin. Manatili kayong tapat sa inyong asawa ng inyong kabataan. Sapagkat sinasabi ng Panginoon Diyos ng Israel, na namumuhi siya sa diborsyo at malulupit na tao. Kaya, pigilin ninyo ang silakbo ng inyong mga damdamin. Walang dapat makipagdiborsyo sa kani-kanyang asawa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kayong mga asawang lalaki ay maging maingat sa inyong mga asawa, maging maalalahanin sa kanilang mga pangangailangan at igalang ang kanilang pagiging mas mahina. Alalahanin na ikaw at ang iyong asawang babae ay magkatuwang sa pagtanggap ng mga pagpapala ng Diyos, at kung hindi mo siya tratuhin gaya ng nararapat, ang iyong mga panalangin ay hindi magkakamit ng mga nakahandang kasagutan. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag maging malupit sa kanila. Ako ng puso ay katapatan, walang maliw na sa iyo ay magmamahal. Saksi ang Diyos na sa iyo, pag-ibig ko ay walang hanggan. Nawa ako
sa'yo'y maging tapat. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Dadapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak. Ang inyong ganda, huwag maging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas, nalikha ng mayumi at may hindiwa, at lubang mahalaga sa mata ng Diyos. Pangako ng puso ay katapatan, tiwala na ko sa iyo ay magmamahal. Saksi ang Diyos na sa iyo, pag-ibig ko ay walang hanggan. Nawa ko sa iyo'y maging tapat. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Mangagpakahinang, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang wag lapas tanganin ang salita ng Diyos. O Diyos, aming puso ay maging ganap at paglingkuran ka na hanggang sa wakas. Magkatuwang sa pagtupad, magkasama kaming maglilingkod. Nawa kami sa'yo'y maging dapat. Kami sa'yo'y maging dapat. Nawa kami sa'yo'y maging dapat. Sapagkat hinirang ko siya upang pangunahan ang kanyang mga anak at sambahayan, na sundin ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at
katarungan. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy matutupad ko ang aking pangako sa kanya. O Ama, papuri sa iyong pag-ibig, tuwina'y nadarama, ikaw ang kasama, ang tanging tiwala, buhay kong pag-asa, iyong lakas ay sapat kung ako'y manghina. Kailanman ay di namin matutumbasan ang iyong pagmamahal habang nabubuhay ang aming panalangin sa iyo, O Ama. Kami ay kaawaan, manatili sa katapatan. Sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa hindi mananampalataya. Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay sa pamamagitan ng iyong pagpapagal. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Ang mga salita ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Siya ang sumusubaybay sa mga gawain ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Ang matalinong babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng mangmang ang sariling tahanan. Alaala tuwina, araw na mapalad, sa piling mo, Ama, wala nang pagluha, pagbalik ni Kristo, nawa ay abutan, dapat sa tungkulin, mananampalataya. Kailanman ay di namin matutumbasan ang iyong pagmamahal habang nabubuhay ang aming panalangin sa iyo, O Ama. Kami ay kaawaan, manatili sa
Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinibigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Sa panahon ng kahirapan, parang ibig mabuwan. Sa Diyos natin idalangin na tayo'y palakasin. Sapagkat hindi malilimot ng Diyos ang mabuti nating gawa. Tunay kanyang awa ay walang hangganan. Sa ating Diyos ay ilagak ang tiwala. Kaya niyang tuparin lahat ng pangako. Lagi nang magmasunurin sa kaniyang mga aral. Tiyak ang kaligtasan magmumula sa Diyos. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man. Ang mangungutang ay alipin ng nagpapahiram. Ang taong bulagsak ay hangal. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiyan. Sa mga pagsubok at mga tiisin, lumapit sa Ama. Itiwala ang ating buhay sa Diyos nating mahal. Sa ating Diyos ay ilagak ang tiwala. Kaya niyang tuparin lahat ng pangako. Lagi nang magmasunurin sa kaniyang mga aral at matiyaga na maghintay sa Kanya. Tiyak ang kaligtasang magmumula sa Diyos. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Mga magulang,
Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ituwid mo ang iyong anak habang may panahon, kung hindi ikaw pa ang nagtulak sa kanyang pagkaparoon. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ang mga salitang ito na aking iuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila. Alalahanin mo ang lumikha sa'yo sa bawat sandali, laging gunitain, Diyos natin. Pag-ibig niyang wagas, biyaya ng Ama na tinatamasa sa buhay. Anak ko, kung himuking ka ng mga makasalanan, huwag kang patutukso sa kanila. Kung sabihin nila, halika, sumama ka sa amin, mag-abang tayo ng magdaraan, sugatan natin ang makatuwaan nating mga walang malay. Sila'y sakmali natin ng buhay, tulad ng ginagawa ng libingan. Sakmali ng buo, tulad ng mga lumulusong sa hukay. Samsamin natin ang lahat ng mahalagang ari-arian nila at punuin ang ating bahay ng ating masasamsam. Sumama ka sa amin at papartihan ka namin. Anak ko, huwag kang sasama sa kanila. Huwag mong tutuntunin ang kanilang mga landas. Ang mga taong ganyan ay nag-aabang sa sarili nilang dugo. Sarili nila ang kanilang ipinapahamak. Ganyan na nagiging wakas ng mga naghahangad ng pakinabang sa pamamagitan ng masamang paraan. Ibinubulit sila sa sariling kamatayan. Buksan ang puso sa Kanya. Huwag kayong magsipag-asawa sa mga hindi sumasampalataya, sapagkat anong pakikipagkaisa meron ng katwiran sa kalikuan, o anong pakikisama meron ng liwanag sa kadiliman, o anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Satanas, o anong bahagi meron ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya, o anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga ribulto, sapagkat kayo ang templo ng buhay na Diyos. Gaya ng sinabi, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila
at ako ang kanilang magiging Diyos, at sila ang magiging bayang ko. Ulit-ulitin mo ang mga ito sa iyong mga anak. Manalig ka sa Diyos, Siya ang kakalingan. sa bawat sandali. Kahabagan ka ng Ama. Iyong pananampalatayang buksan ang puso sa Kanya. Tumiwala ka, tumawag sa Kanya. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang iyong liwanag, ang matuwid na landas, tanglaw sa aking buhay, nang di maligaw. Nawa, O Diyos, ako'y iligtas, huwag nang pabayaan mawalay. Pakinggan bawat panalangin, tuwing ay alalayan, pangakong katapatan, pagsunod sa katwiran. Pinili kong lakaran ang iyong tamang daan, at habang ako'y mayroong lakas, ika'y paglilingkuran. Habang buhay tatahakin ang matuwid na landas. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng poot, ngunit nakagagalit ang salitang walang taros. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Kung magalit kayo, huwag ninyong itanim ang inyong galit
at nang huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang matapos ang isang araw nang hindi napapawi ang inyong galit. Huwag ninyong hayaang makasingit ang dyablo. Manapay sa pagsasalita natin ng katotohanan na may pag-ibig. Lalago tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa panahon ng mga tiisin, ang matibay kong pag-asa, bawat pangako mo natutupad, bawat ay katatagan, pangakong katapatan, pagsunod sa katwiran. Pinili kong lakaran ang iyong tamang daan, at habang ako'y mayroong lakas, ika'y paglilingkuran. Habang buhay tatahakin ang matuwid na landas. Sa matuwid na landas, hindi ako nag-iisa. Ikaw ang kasama. Siya ay labis na ginalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya, sapagkat sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Gayon ang nangyari taon-taon. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon, ay ginagalit niya si Ana, kaya't si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Sinabi ni Elkana na kanyang asawa, "Ana, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako'y higit pa sa iyo kaysa 10 anak?" Siya'y gumawa ng ganitong panata, "O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ng pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako, at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo." Dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nalulumbay ka ba? Ilapit mo. Naghihirap ka ba? Ilapit mo. Walang ibang mabuting kaibigan na hihigit pa sa Diyos na lumalang. Ilapit mo ang puso mo, di ka mabibigo. Ilapit mo ang buhay mo, sasama siya sa'yo. Sundin mo lang ang utos niya,
Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Huwag kayong makipag-away kanino man. Hanggat maaari ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Inuusig ka ba? Ilapit mo. Ikaw ba'y may sakit? Ilapit mo. Ang iyong kailangan ay kayang ibigay. Lumapit ka lamang, siya ay naghihintay. Huwag nang ipagpaliban pa iyong pagtawag sa Ama. Iyong mararanasan Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ilapit mo ang puso mo, di ka mabibigo. Ilapit mo ang buhay mo, sasama siya sa'yo. Sundin mo lang ang utos niya, ibuhay ang kanyang salita. Asahan mo, paglapit mo, panalangin mo. Yan ang natamo. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang nakikiapid at mga nangangalo niya. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Naway pagpalain ang iyong bukhal at sana'y magpakaligaya ka sa iyong kabiyak ng buhay. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Upang aking may paglaban ang pananampalataya, sarili iniingatan na mabuhay sa kabanalan. Panalangin ko kay Jesus na tagapagligtas,
na't ako'y ipamagitan sa Ama. Kung ako ay manghina, agad palangkasin upang matapos ko ang aking takbuhin. Pagkat hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo, Ama, ikaw ang aking tiwala. Kailangang ibigay ng lalaki ang nararapat sa kanyang asawa at gayon din ang dapat gawin ng babae sa kanyang asawa. Kaya huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa inyong asawa. Malibang kung magkasundo kayong ilalaan muna ninyo ang inyong sarili sa pananalangin ng pansamantala. Ngunit pagkatapos, ay kailangang magsama kayong muli para huwag kayong matukso ni Satanas kung hindi kayo makapagpigil. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Nakahandang harapin ang pagsubok at tiisin kapanalan ni Kristo, hangad na matularan ng mapahalagahan itong kahalalan ng magbigay kaluguran sa Panginoong Diyos. Kung ako ay manghina, agad palangkasin upang matapos ko ang aking takbuhin. Pagkat hindi nagmamaliw ang pag-ibig mo, Ama, ikaw ang aking tiwala. Kaya ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan.
Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. At iyong iwaksina ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos, harapin mo ang buong daigdig, may bagong pag-asa na at wala nidigali. Sa gayon, balisa mo ay malilimutan at masasabi mong yao'y pangarap lamang. Diliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Maligaya ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Sama
po namin Diyos, pinupuri at sinasamba ka po namin. Alang-alang sa lahat ng mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ang mga salita mo na siyang taling bumubuklod sa amin ay nananatiling nakatanim sa aming puso at isipan. Salamat po sapagkat pinagtagpo mo ang aming kapalaran at pinagsama mo kami bilang mag-asawa. Kinikilala po namin na isang dakilang biyaya sa amin na kami ay iyong pinag-isang dibdib. Tulungan mo po kami na maingatan ang kalinis at kabanalan ng pagsasama naming mag-asawa. Mamalagi nawa itong matatag at maghari sa amin ng kapayapaan at pagkakaunawaan. Loobin mong lagi kaming maging tapat at nagtitiwala sa isa't isa. At habang kami may buhay, ay matupad namin ang pangakong sinumpaan namin sa iyong banal na harapan. Kapag nakagagawa kami ng anumang pagkakamali, ano pat nagkakasakitan kami ng damdamin, maging banayad nawa kami sa pagkagalit. Matutuhan sana namin na laging mapakumbaba, kilalanin ang aming pagkakamali, humingi ng tawad at magpatawaran sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad mo po sa amin. Maanong ipagunita mong parati ang aming mga pananagutan. Huwag nawa kaming magkulang sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Sana'y masumpungan mo kaming laging nagdadamayan at gumagalang sa isa't isa. Magkaisa nawa kaming palagi kapag gumagawa kami ng mga panukala at ng mga pagpapasya para sa kapakanan ng aming pagsasama at ng aming mga anak na ang laging isinasaalang-alang ay ang iyong mga kalooban. Panginoon namin Diyos, alam po namin na magkatuwang naming pananagutan sa iyo na akayin ang aming mga supling upang lumaking mga tunay na Kristiyano at pangunahan sila sa mga pagsamba namin sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo po kami na laging masubaybayan sila at maipatupad sa kanilang iyong mga aral at tuntunin, lalo na sa panahong ito na naglipa ng mga kasamaan at mga kalayawan sa sanlibutan. Kapag sila'y malayo sa aming paningin, ikaw po ang magbantay sa kanila. Iligtas mo sila sa lahat ng panganib. Kapag sila'y kinakawayan ng mga tukso, ang iyon nawang katotohanan ng kanilang maging pananggalang. Kapag sila'y may suliranin, ikaw nawa ang kanilang maging kanlungan. Naway maipadama namin lagi sa aming mga anak ang pagmamahal namin sa pamamagitan ng mga angkop na salita at gawa. Gayon may huwag mo pong itulot na mabulag kami ng labis na pag-ibig sa kanila, na anupat mapayagan namin ang maling gawain nila. Ipagkaloob mo po sa amin ang matalinong puso upang mailapat namin ang angkop at makatarungang pagdisiplina kapag sila'y nagkakasala o gumagawa ng anuman labag sa iyong kalooban. Panginoong Jesus, ikaw ang aming tagapamagitan. Tulungan mo po kami sa tuwing kami mananalangin sa Ama. Lagi mo nawa kaming masumpong umiibig sa isa't isa, tulad ng pag-ibig na inyukol mo sa iyong iglesia.
Maingatan nawa naming matibay at marangal ang aming kaugnayan sa isa't isa bilang mag-asawa. Yayamang dito inihalin tulad ang kaugnayan mo sa iyong iglesia na siyang ililigtas mo pagdating ng araw ng paghuhukom. Ama, patuloy kaming dumadalangin sa iyo. Sa ibabaw ng lahat, tulungan mo po kami na makapagtagumpay sa anumang pagsubok na aming nasasagupa. Kapag may mga kaligaligan at kami hinahampas ng mga bagyo ng buhay, panatilihin mo pong buo ang aming pagsasama. Ngunit higit sa lahat, mamalagi nawang matatag kaming nang hahawak sa iyong mga pangako. Sa panahon ng kagipitan, manatili nawa kaming laging tapat sa isa't isa. Ngunit higit sa lahat, mamalagi kaming tapat sa iyo. Turuan mo po kaming laging magtiwala sa iyo. Ano pat mailagat namin sa iyong lahat ng aming kabalisahan. Palibhasa'y alam naming ipinagmamalasakit mo kami. Dagdagan mo po kami ng pananampalataya. Patibayin mo po ang aming pag-asa. At pag-alabing palagi ang aming pag-ibig sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas upang matupad namin ang mga tungkuling itiniwala mo sa amin na laging napasasakop sa pamamahalang inilagay sa amin at makapamuhay kami ng matuwid hanggang sa matapos namin ang aming mga takbuhin. Hinihingi po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.